Ang mga unang balita sa umagang ito. Isang pabrika sa Caloocan City nasunog. Sa kanyang pansamantalang paglaya mula sa pagkakapiit sa Hong Kong, Ilocos Sur Representative Ronald Singson nanawagan sa publiko na huwag siyang husgahan. Umanay pag-torture ng isang pulis sa isang hinihinalang hold-upper sa loob ng presinto sa Maynila, iimbestigahan ng ombudsman. Truck na hulog sa bangin sa India, hindi bababa sa 30 patay. Dalawang bagong silang na white lion sa isang zoo sa Serbia, ipinakita sa publiko. Richard Gutierrez at Ann Curtis magkasamang namigay ng In Your Eye souvenir items sa mga fans. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pabrika ng sticker sa Caloocan nasunog. Swerte namang wala nasaktan sa insidente. May live report si Dano Tigungco. Dano. Jessica, nasa 1 milyong piso nga ang halaga ng mga ari-ariang nasira at naabo sa sunog dito sa kanto ng Cordero Street at 2nd Avenue sa Caloocan nito madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula sa ikalawang palapag ng pabrika at nagtagal ng mahigit 1.5 oras. Makapal na usok ang dinatna ng mga bumbero at media sa looban ng Cordero Street. Hindi na kumalat pa ang sunog dahil sa mga katabi nito mga gusali dahil sa firewall ng pabrika. Swerte namang wala namang nasugatan sa mga residente. Pero muntik nang matrap sa loob ng ikatlong palapag si Willie Chua, ang kapatid na may-ari ng pabrika, asawa nito at 2 anak. Hindi na namin naabutan si Willie, sa halip ay may-ari at kapatid niyang si William na ang kumausap sa amin. Kwento umano kay William, nagising na lang daw ang pamilya sa makapal na usok na nagmumula sa ikalawang palapag. Buti na lang, wala pang 5 minuto na sumiklab ang apoy ay nakalabas sila ng fire exit sa ikalawang palapag. Ayon naman sa gwardya ng pabrika, 5 minuto rin mula nang sumiklab ang apoy ay may narinig siyang pagsabog sa ikalawang palapag. Malapit daw ito sa kusina ng pamilya pero ayon sa may-ari, hindi raw ginagamit ang kusina. Narito ang ilan sa kanilang mga pahayag. Kung alaman din kung anong pumutok na yun. Dahil may buti-buti sila na chemical para sa pag-print nila. Oh, may kusina. So, saan bahagi yung kusina? Dito banda. Kasi may divider na yan. Kusina hindi ginagamit, hanggang alababo lang. Merong rice cooker lang, hindi sila nagluluto doon. Sa kuryente. Kuryente kasi wala naman kaming makitang ibang dyan, kundi sa kuryente lang. Kasi nagkaroon ng, malaman, kasi nakabukas na tayo nila eh. Yung ilaw nila dyan, sa may printing, nakabukas yun. Igan, patuloy pa rin ang mapping at investigasyon ng mga tauhan ng BFP sa pinagmulan ng sunog na nangyari doon sa pabrika dito sa kahabaan ng Cordero Street. Sa pauna nilang pagsisiyasat, sa narinig natin kanina sa printing room sa ikalawang palapag, posibleng nagsimula ang sunog at sirang linya ng kuryente na nakikita nila ang pinagmulan dito. Yan muna latest mula rito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tigungco. Nagulat live mula sa Caloocan. Ilocos Sur Representative Ronald Singson pansamantalang nakalaya matapos payagang magpiyansa ng korte sa Hong Kong. Ayon kay Singson, maayos ang naging pagtrato sa kanya sa kulungan. Maring itinanggi ng kongresista na hindi siya sumunod sa tamang proseso sa kanyang pag-alis sa NAIA. Hindi raw totoong binigyan siya ng VIP treatment. Dumaan din daw siya sa mga dinaraanan ng mga ordinaryong pasahero tulad na lang ng X-ray. Nakiusap din siya sa publiko na wag muna siyang husgahan. Handa raw siyang humarap sa publiko sa tamang panahon para makapagpaliwanag. Hayaan po nating kumandar yung gulong ng hustisya dito sa Hong Kong. Subuti naman po ang patakbo dito ng hustisya. Wala namang whitewash. Samantala, mga travel documents si Congressman Ronald Singson pinasusurrender ng korte. Sa kanyang pagharap sa korte kahapon, sinamahan na ang kongresista ng kanyang ama si Governor Luis Chavez Singson at umano'y nobyang si Lovie Po. Mula sa Hong Kong, darito ang report ni Joseph Moro. Nagtakip pa para makaiwas sa media si Congressman Ronald Singson nang bumaba sa prison bus para sa pagdinig sa inihanging drug trafficking charges laban sa kanya. Walang boses ang kongresista.
Pero hindi siya nag-iisa sa pagsubok na ito. Dumating sa korte ang kanyang amang si Ilocos Sur Governor Chavez Singson at di umani kasintaan ng kongresista na si Lovie Poe. Of course, kung may awa ng Diyos. So you went here just to see the hearing? For support, of course. Bawal ang kamera sa loob kaya ng court sketch kami. Sa loob, inilabas si Congressman Singson sa nakarehas na dock, naka-coat na itim at puting polo shirt. Kampante at hindi kinakitaan ng kaba ang kongresista. Ilang beses ang tumingin at ngumiti sa ama at kay Poe. Humingi agad ng piyansa ang abogado ni Singson. Mas mababa na raw kasi ang gramo ng cocaine na nahuli sa kongresista. Sa paunang ulat kasi, 26.1 grams ang dala niyang cocaine, pero lumalabas sa kasama na raw dyan ang bigat ng boteng pinaglagyan ng droga. 14 grams lamang daw talaga ang cocaine at sa pagsusuri ng government laboratory, 6.7 grams lamang nito ang purong cocaine. Pinahintulutan ng korte na pansamantalang makalaya si Singson pero may kasamang kondisyon. Magbabayad ng surety na 1 million Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 5 milyong piso ang mga kaibigang negosyante ni Singson na sina Derek Wong at Ann Sheck. Kaibigan ng kongresista ang dalawa at may mga negosyo sina Wong at Sheck sa Pilipinas. Gayunman, hindi pa pwedeng bumalik ng Pilipinas si Singson hanggat hindi pa tapos ang kaso. Kailangan din niya mag-report araw-araw sa North Point Police Station at sumipot sa susunod na pagdinig sa September 7. Kailangan ding isurrender ni Congressman Singson ang kanyang mga travel documents at kung lalabagin niya ang mga kondisyon ng kanyang bail ay kukumpiskahin ng korte ang 1 million Hong Kong dollars na piyansa niya. Balak ngayon ng kampo ni Singson na iapila na pababain ng kaso laban sa kanya at gawing drug possession na lamang ito at hindi trafficking. Pero sa September 7 pa nila ito magagawa sa pagharap niya sa Wan Chai District Court. Kapag drug possession kasi ang kaso, aabot lamang sa 3 hanggang 6 na buwan ang parusa kung guilty. May pagkakataon ng pagmumutahin lamang at papalayain na ang akusado. Ilang kawani ng Manila International Airport Authority at Bureau of Immigration pinatawan po ng parusa dahil sa pagkakapusit ng illegal na droga ni Congressman Ronald Singson palabas ng bansa. Narito ang report ni Mark Zambrano. Sa CCTV footage na ito, kitang-kita ang paglampas si Congressman Ronald Singson sa pila ng metal detector at x-ray. Ang gwardya nga, tila natigilan pa. Batay sa patakarang sinusunod sa ating paliparan, tanging mga heads of state lang ang hindi na pinadadaan sa x-ray. Pero kahit leader ng bansa, kailangan pa rin sumailalim sa tinatawag na courtesy frisking. Pero lahat yan, nilampasan ni Congressman Singson. Dito sa aking likuran nagaganap ang x-ray ng mga bagahe at ang body frisking o pagkapkap ng lahat ng mga pasaherong papaalis mula dito sa NAIA Terminal 2. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, maaring dito sa ganitong klaseng inspection area naganap ang kakulangan sa seguridad. There are two possibilities. No? First is technical error. No? Technical error, ibig sabihin nun, baka hindi nakuha ng x-ray, hindi nakuha ng x-ray yung 26 gram na drugs because it's too small in quantity or baka nabalot whatever form. No? That is what we are looking really, no? And then secondly is the human error. Kung na-detect man siya ng x-ray, baka hindi na-appreciate ng scanner yung coloration na makikita sa screen. Or, kung nasa body naman yung frisking, baka hindi na-frisk ng maigi. Ilan ang kawani ng MIA ang napatawan ng kaparusahan dahil sa pagkakapuslit ng kongresista ng droga palabas ng bansa. Si Antonio Gaba, na miyembro ng Public Affairs Office ng MIA, desk duty na lang ngayon. Isang Felix Fantillaga naman na driver di umano ng isang dating opisyal ng MIA, pinagbawalan ng pumasok sa loob ng inspection area. Sa hanay naman ng immigration, ayon sa kanilang OIC na si Attorney Ronaldo Ledesma, ibinalik na sa mother unit ang hepe ng Bureau of Immigration Airport Operations Division na si Ferdinand Sampol. Tatlong iba